Sumama si Koshi sa isang dormitoryo ng mga Diyosa at nagkagusto sa kanila. Si Koshi ay isang 12 taong gulang na lalaki. Isang araw nang makabalik siya mula sa paaralan, nasusunog ang kanyang bahay, and guess what? Ang tatay niya ang nagsimula nito, pero imbes na manatili siya para ayusin ang mga bagay-bagay, ang tatay ni Koshi, ayun, pumakas siya, naiwan si Koshi ng mag-isa. Kaya ngayon, itong 12 taong gulang na si Koshi, mag-isa at walang tirahan. Naglibot siya sa mga lungsod na sinusubukang magkaroon ng kahulugan ang mga bagay-bagay. Mahirap ang buhay, lalo na para sa isang batang tulad niya, walang tahanan, walang pagkain, walang kahit ano. Isang araw sa sobrang gutom niya ay nahimatay siya sa gitna ng kalsada. Mapalad para sa kanya, itong babaeng kolehiyalan na may berdeng buhok na nagngangalang Minara ay nagpakita. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang mananaliksik. Nakita ni Minara na si Koshi ay nasa isang tunay na problema, kaya dinala niya ito sa kanyang lugar, ang kanyang dormitoryo. At sabihin ko sa iyo, naghanda siya ng masarap na pagkain para sa kanya dahil hindi siya makapaniwala sa kapalaran niya. Pagkatapos lunukin ang kanyang pagkain, maganda na ang kanyang pakiramdam. Sinabi sa kanya ni Minara na maaari niyang gamitin ang banyo para mag-relax. Tuwang-tuwa si Koshi at kumari pa siya ng takbo papunta sa banyo, pero pagkabukas niya ng pinto, nagulat siya. May 3 babae doon, sina Serena, Kiriya, at Frida. Nakatira sila sa parehong dorm ni Minara. Si Koshi ay higit na nahiya, at mabilis na umalis palabas doon. Ngunit pagkatapos boom, nabangga niya si Akine, isang babaeng may pink na buhok na kasama rin sa crew ng dorm. Nagkaroon sila ng kaunting banggaan at napunta sa lupa, at ang mukha ni Koshi, well, nasa isang medyo awkward na lugar. Napa-nosebleed si Akina at nawalan ng malay. Ang 3 pang babae, hindi sila makapaniwala kung gaano kabilis napunta si Koshi sa ganoong sitwasyon sa unang araw na iyon. Nakilala ni Koshi ang grupo mula sa Goddess Dormitory sa Women's University. Nariyan si Minara, isang mahusay na mag-aaral sa ika-4 na taon na humahawak sa kuta bilang pansamantalang supervisor ng dorm. Pagkatapos ay nariyan si Kiriya, isang mag-aaral sa kanyang ika-2 taon na mahilig sa martial arts mula pa noon. Si Frida, isa siyang third-year student at hilig niyang mag-cosplay at gumawa ng mga magagandang costume. Si Akine, fresh first-year student siya at ito ang kakaiba sa kanya, meron siyang bagay na ito kung saan babae lang ang kinakausap niya at nagkaka-nosebleed sa mga lalaki. Last but not least, si Serena, ang tahimik na matagal na sa Earth at hindi na niya maalala kung kailan siya nakarating dito, medyo may pagka-nonchalant din siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Koshi sa mga babaeng ito ang tungkol sa kanyang mahirap na sitwasyon. Si Akina ay nasa kanyang silid pa rin na nagpapagaling sa kanyang munting nosebleed incident. Inilatag ni Koshi ang lahat ng ito, walang pera, walang pamilya, at walang lugar na mapupuntahan. Sinabi niya sa kanila na nasasabik siyang bumalik sa paaralan, ngunit natigil siya sa sitwasyon ng pera. Pagkatapos si Minara ay humakbang at nagkaroon ng isang napakatalino na ideya. Iminumungkahi niya na kunin siya bilang supervisor ng dorm dahil wala silang opisyal. Nagliwanag ang mga mata ni Koshi nang marinig ang planong ito, all in na siya, walang pag-aalinlangan, at handa na siyang maghanda at magtrabaho kaagad. Nasabik din ng ibang mga babae, gusto nilang magkaroon ng opisyal na supervisor na tutulong sa kanila. May isang maliit na problema lang si Akina. Ang kanyang silid ay ang susunod na hintuan para sa balita. Umaasa sila na mababago niya ang kanyang mood kapag narinig niya ang kwento ni Koshi, ngunit lahat sila ay nagulat. Si Akina ay walang pakialam, at talagang hindi niya gustong makasama ang isang lalaki. Palagi siyang napapalibutan ng mga babae mula pa noong siya ay napunta dito, lahat ng paaralan ng mga babae, lahat ng pamilya ng kababaihan, lahat ng bagay. Hindi na niya iyon mababago ngayon. Kung si Koshi ay magtatrabaho dito, tatakbuhan niya ito, walang kung, at or ngunit. Napakamot ng ulo si Koshi na sinusubukang malaman kung bakit hindi sang-ayon si Akina dito. Inayos ni Akina ang kanyang mga gamit, at lumabas ng pinto habang ang iba ay pinapanood lang siyang umalis. Sinabi ni Minara kay Koshi ang sitwasyon ni Akina, kita mo naman, hindi pa talaga nakikipag-hangout si Akina sa mga lalaki. Ang unang pagkakataon na ginawa niya ito ay medyo isang aksidente, lumakad siya sa kanyang kasama sa kwarto at nakita niya ang kasintahan niya doon. Sapat na iyon para maramdaman niya ang lahat ng kakaiba sa loob, na nosebleed siya at nahimatay.
Simula noon, sobrang hindi na siya mapakali sa mga lalaki. Si Minara, sa pag-aakalang matutulungan niya si Akina na maalis ang kanyang takot, ay nagpa siya na kumuha ng isang lalaki bilang isang supervisor. Ngunit narito ang bagay, hindi ito gumana, lalong natakot si Akina at wala nang naging maganda. Si Koshi, kahit hindi niya may palibot ang ulo niya kung bakit takot na takot si Akina, ay ayaw niyang kunin ang bahay ng iba. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng walang matutuluyan at nagugutom. Kaya't sinundan niya si Akina habang naglalakad ito palayo, naabutan niya at nakipag-usap. Kinumbinsi niya itong bumalik sa dorm, total, bahay niya iyon. Nangako si Koshi na may aayusin siya para sa sarili niya. Bumalik si Akina sa dorm pero si Koshi, bumalik na naman siya sa kalye. Tinanggihan niya ang isang trabaho na maaaring makapagbigay sa kanya ng tahanan at maibalik siya sa paaralan, lahat ay dahil ayaw niyang magduse si Akina. Ang kanyang buhay ay nanatiling mahirap, nakahanap siya ng lugar sa parke para matulog para sa gabi, nilalamig at nag-iisa. Habang pabalik si Akina sa dorm, naalala niya ang sinabi ni Minara tungkol sa pagkasunog ng bahay ni Koshi. Bigla siyang nakaramdam ng awa, napagtanto niya na si Koshi ay isang tunay na walang pag-iimbot na lalaki, na nagbibigay ng pagkakataon para sa isang mas mahusay na buhay para lang hindi kailangang mawalan ng tirahan si Akina. Mapalad para kay Koshi na natutulog sa parke, nagpakita si Akina upang iligtas siya. Binuhat niya ito sa likod at dinala pabalik sa dorm. Nang magising si Koshi, naramdaman niya ang init nito at naamoy niya ang mabangong pabango nito. Habang inabot ni Koshi ang kanyang kamay, aksidente niyang nahawakan ng isang bagay, ito pala ang asset ni Akina. Pagkatapos, na-nosebleed si Akina at nahimatay doon. Kaya ngayon kinailangan siyang buhati ni Koshi pabalik sa dorm, ngunit narito ang twist, si Akina, sa wakas ay tinanggap si Koshi na magtrabaho doon. Sinusubukan niyang maging matapang at tulungan din si Koshi. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Koshi na simulan ang kanyang bagong trabaho, ngunit hulaan mo. Napakagulo ng dorm, maliban sa kwarto ni Akina, na walang bahid ng dumi. Nagpa siya si Koshi na simulan munang linisin ang kwarto ni Minara. Kumatok siya sa pinto niya, and guess what? Nakasuot lang siya ng sando na medyo higit pa sa dapat. Namula ang mukha ni Koshi na parang kamatis nang makita niya iyon, at tinanong siya kung bakit ganoon ang suot niya. Sinabi sa kanya ni Minara na ito ay para sa kaganhawahan, tulad ng nakatulong ito sa kanya na magtrabaho ng mas mahusay or kung ano paman. Si Koshi, na naguguluhan, ay nagsabing maghihintay siya sa labas hanggang sa matapos siyang magpalit at mabilis na umalis. Ngunit pagkatapos, out of nowhere, may kamay na inabot at hinayla si Koshi papasok sa kwarto ni Frida habang dumadaan siya. Si Frida, na mahilig sa pag-cosplay, ay nakakita sa kanya ng gininto ang pagkakataon na bihisan si Koshi. Iginiit niyang subukan niya itong maid uniform na bagay dahil bahagi ito ng trabaho. Gusto niyang tulungan ang sinuman, lalaki or babae, na maghanap ng mga tamang damit. Habang nakastock siya sa maid outfit na iyon, nag-request si Frida kay Koshi. Gusto niyang sukatin niya ang 3 mahahalagang istatistika ng kanyang asset. Hindi niya talaga masasabing hindi, ito ay bahagi ng trabaho. Ngunit si Koshi ay hindi komportable at pulang-pula na parang kamatis, habang sinusubukan niyang gawin ang mahirap na gawaing ito. Hindi sinasadyang nawalan siya ng balanse at natambok, and guess what? Bumagsak si Frida sa ibabaw niya. Sa gitna mismo ng gulo na ito, si Minara ay pumasok sa silid na parang kidlat. Nagmamadali siya at sinabihan ang lahat na lumabas ng dorm. May nangyari talagang mali sa isa sa kanyang mga eksperimento, at ang nakakalason na gas ang pumalit sa lugar. Lahat silang 3 ay tumakbo palabas, at si Koshi ay sobrang nag-aalala. Napagtanto niya na ang mga babaeng ito, kadalasan ay chill sila tungkol sa mga bagay-bagay na parang hindi nila iniisip ang mga susunod na mangyayari. Kaya't binibigyan niya sila ng kaunting lecture tungkol sa pagiging mas maingat, ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Koshi na marahil siya ay masyadong malupit dahil mas matanda sila sa kanya. Kaya mabilis siyang nag-sorry bago umalis ng mabilis doon. Si Minara ay talagang na-appreciate niya ito. Inisip niya na medyo responsable si Koshi sa pagtawag sa kanyang mga aksyon. Binigyan niya ito ng kaunting respeto. Naglalakad-lakad pa rin si Koshi sa kalye sa maid get-up ni Frida, at sabihin na nating nakakakuha siya ng atensyon. Ngunit siya ay isang pro sa buhay kalye na ito, at nakakakuha siya ng isang kumot para sa mga babae. Malamig sa labas, at parehong sina Minara at Frida ay wala sa kondisyon para harapin ang malamig na panahon.
Magagamit ang kumot na iyon habang hinihintay nilang maalis ang gas. Bilang nag-iisang lalaki sa loob, parang doorknob, nadama ni Koshi na trabaho niya ang panatilihing ligtas at warm ang mga babae. Ngunit pagkatapos ay biglang, sina Frida at Minara ay lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Parang inosente ah. Well, hindi naman. Sa kasamaang palad, nakita ni Akina ang buong eksenang ito, at iyon ang naging dahilan upang magkaroon siya ng isa sa kanyang sikat na pag-nosebleed at nahimatay doon sa mismong lugar. Gabi na, payapang natutulog si Koshi nang magising siya dahil sa ingay na nagmumula sa itaas ng kanyang silid. Parang may tumatapak sa kisame, at biglang pagkatapos nasira ang kisame, at hulaan kung sino ang nagstuck doon. Si Kiriya iyon, at stuck siya, na parang hindi na makaakyat or anuman. Kaya ang tanging pagpipilian niya ay ang bumagsak sa silid ni Koshi. Si Koshi, bilang mabuting tao, ay sinubukang tulungang makababa siya ng maayos. Sinugod niya ito, ngunit dito naging sobrang awkward ang mga pangyayari. Nagbanggaan sila sa himpapawid, at napunta si Kiriya sa ibabaw niya. Ngayon si Koshi ay naguguluhan at kung ano-ano, ngunit siya ay may nangyaring ganito noon, kaya nagsimula siyang tumingin sa paligid, at hulaan kung ano ang nakita niya sa malapit. Isa itong libro, at sinusubukan ni Kiriya na itago ito, mukhang nahihiya at iba pa. Lumalabas na sobrang espesyal sa kanya ang librong iyon. Ito ang pinakaunang librong nabili niya noong nagsimula siya sa unibersidad. Noon, hindi niya alam na may isang buong matamis at maliwanag na mundo na naghihintay sa kanya sa mga pahinang iyon. Lumaki siya sa dojo ng kanyang pamilya, palaging nag-aaway at kung ano-ano pa. Kaya nang makuha niya ang kanyang mga kamay sa romance book na iyon, pinaramdam nito sa kanya ang lahat ng malambot sa loob, at lubos siyang nahumaling dito. Ngunit narito ang sorpresa kapag siya ay nagbabasa kung minsan siya ay nagiging sobrang nahuhumaling at emosyonal na gusto niyang suntukin ang pader at suntukin ng malakas, alam mo, para lang ilabas ang lahat ng kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon, nalaman ni Koshi kung bakit sinira ni Kiriya ang kisame. Siya ay isang mahiyaing babae na mahilig sa romance books, at kung minsan ay sumusuntok ng mga bagay-bagay kapag siya ay sobrang emosyonal. Nagsorry si Kiriya sa butas, at tinanong kung maaari siyang matulog sa kwarto ni Koshi dahil natatakot siya na baka mahulog siya sa sarili niyang kisame. Medyo nagtataka si Koshi kung bakit ang cool niyang makisama sa isang kwarto kasama ang isang lalaki, ngunit pagkatapos ay nagets niya ito. Nakasanayan na niya ito dahil may mga kapatid siyang mga lalaki. Kaya si Koshi ay parang, sige, pwede tayong mag-share. Ngunit nang ma-off ang mga ilaw, sinubukan ni Kiriya na makipag-usap sa kanya ng malalim. Sinasabi niya sa kanya na sa tuwing titingnan niya ito, naiisip niya ang mga nakababatang kapatid na kaspar niya noon sa dojo. Sinusubukan lang niyang matulog, ngunit na-miss ni Kiriya ang kanyang mga sparring session kasama ang kanyang mga kapatid, kaya nag-all out siya at inaatake siya na parang nasa isang malaking away sila. Nagiging seryoso ito sa tingin niya ay nasa ilang seryosong panganib siya, ngunit hindi niya masyadong iniisip ito dahil napagtanto niyang ang mga babae sa dorm ay isang espesyal na grupo. Lahat sila ay may kanya-kanyang estilo, at lahat sila ay maganda, kaya sinabi niya kay Kiriya kahit na ipinaalala niya sa kanya ang kanyang mga kapatid, siya ay isang regular na lalaki. Sana magets niya iyon. Pagkatapos na sabihin iyon, nakaramdam si Koshi ng lahat ng kahihiyan at tumakbo palabas ng silid, iniwan ito kay Kiriya upang doon matulog. Pinili niyang matulog sa kwarto ni Kiriya sa halip. Si Kiriya, medyo nahihiya siya kasi, alam mo, iyon ang unang beses na may tumawag sa kanya ng cute. Ngunit hindi iniisip ni Koshi ang tungkol sa mga cute na bagay. Nag-aalala siya na baka gawing disaster zone ni Kiriya ang kanyang silid tulad ng ginawa niya sa kanya, at umaasa siyang hindi ito mangyayari. Habang natutulog si Koshi, pumasok si Serena sa kwarto. Nandito siya para makita si Kiriya tungkol sa ilang trabaho, ngunit ang sorpresa, nakita niya si Koshi sa halip. Nakita niya ang butas sa sahig at nakipag-deal sa kanya. Kung papayag itong maging lingkod niya, gagamitin niya ang kanyang montek para ayusin ang butas na iyon. Kalahating gising pa lang si Koshi, kaya sinabi niyang mukhang maganda iyan. Hindi niya talaga gets kung ano ang nangyayari, ngunit hey, kung ang ibig sabihin nito ay ibalik ang kanyang silid at si Kiriya pabalik sa kanya, siya ay payag dito. Pagkatapos ng wala sa oras, lumapit si Serena at pinagmasdan siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bintana kung saan nagniningning ang buwan at para siyang puting kuneho. Kinabukasan, nagising si Koshi, and guess what?
Ang sahig ay mahiwagang naayos. Wala talagang ideya si Koshi tungkol sa nangyari, pero hindi na niya ito masyadong iniisip. Nag-asikaso siya para maghanda ng makakain, dahil siya ang dorm supervisor at kailangan niya silang pakainin lahat. Super impressed silang lahat dahil ang kanyang pagkain na inihanda ay sobrang sarap. Sobrang saya ng mga babae dahil naghanda si Koshi ng masarap na pagkain para sa kanila, at gusto nilang pasalamatan siya. Sinabi ni Minara na subukan niya itong gamot na ginawa niya. Si Frida naman ay nagmungkahi sa kanyang damit at gusto niyang isuot ito, at si Kiriya ay nasa sabik na makipag-sparring sa kanya pagkatapos nilang kumain. Si Akina naman, ay nasorpresa dahil naging malapit na ang loob ni Koshi sa ibang mga babae sa maikling panahon, lalo na't ngayon lang siya nagsimulang magtrabaho dito. Iniisip niya kung may nangyayaring kakaiba habang wala siya. At ang nakakabalisa pa, napalapit si Koshi kay Serena, na hindi niya akalaing makakasundo niya kahit nonchalant ito. Kaya pagkatapos mag-almusal, inatasan nila si Koshi sa pagluluto at paghawak ng grocery money. Pero hindi pa rin kumbinsido si Akine. Hindi niya moari kung gaano sila kabilis magtiwala kay Koshi. Kapag kailangang mag-grocery si Koshi para sa hapunan, sinabi ni Akine na sasama siya. Gusto niyang makita kung talagang mapagkakatiwalaan siya. Hindi niya pababayaan ang kanyang bantay hanggat hindi niya nalaman ang katotohanan. Ang problema, si Akina ay takot sa mga lalaki, kaya kailangan nilang tahakin ang lahat ng mga kalyeng ito sa likod. Pagkatapos ng ilang nakakalito na sandali, nakuha nila ang lahat ng kailangan nila sa hapunan. Si Koshi ay medyo namangha, sa kung gaano katapang si Akina para harapin ang kanyang takot sa mga lalaki ng direkta. Karamihan sa mga tao ay iiwasan lamang ito, ngunit hindi niya ginawa, at iyon ay nagpasaya sa kanya. Naramdaman ni Koshi ang kabaitan at katapangan na ito mula sa kanya, hindi lang ngayon, kundi buong araw mula nang dumating siya sa dorm. Laking pasasalamat niya sa kanya dahil sa kanyang pagtanggap sa pakikitungo at hinayaan siyang manatili doon. Iniisip naman ni Akina na baka napatawad na siya ni Koshi sa pag-alis niya noong araw na iyon, kaya naman mas naging open siya nitong mga nakaraang araw. Napagtanto niya na marahil ito ang paraan ni Koshi kaya nakuha niya ang tiwala ng lahat ng mga babae. Habang naglalakad sila, hindi sinasadyang nakasalubong nila ang dalawang lalaki, at si Akina ay malapit ng mag-nosebleed dahil sa sobrang takot niya. Pero mabilis si Koshi, sinabi niyang siya ay aking kapatid na babae, at inilayo niya siya palayo sa mga lalaki. Kaya nagpa siya silang huminga sa malapit na kafe. Hindi gaanong nagsasalita si Akine, ngunit nagsimula si Koshi sa pagsasabi ng paumanhin sa kung paano niya siya dinala kanina. Nakakapagtaka, hindi naman galit si Akine. Sa katunayan, gusto niyang tawagin ulit siyang sister. Paulit-ulit siyang nagre-request, kaya sinabi ni Koshi na sister at sobrang nasasabik siya. Parang gustong-gusto niyang tawaging sister, at gustong marinig ito sa lahat ng paraan. Si Akina ay komportable na isipin si Koshi bilang kanyang nakababatang kapatid. Tumayo siya at sinabing gusto niyang protektahan siya mula ngayon, ngunit oops, ang kanyang damit ay natanggal ng hindi sinasadya, at sobrang nahihiya siya. Sinubukan niyang ibalik iyon ngunit nadulas at bumagsak sa mukha ni Koshi, and guess what? Nanghihina siya dahil sa nosebleed. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila, at nagsorry si Koshi sa naging gulo at nagpapasalamat kay Akina sa pagpunta sa tindahan kasama niya. Sinabi naman ni Akina na hindi na niya kailangang magpasalamat. Noong una, nag-aalinlangan si Akina tungkol sa kanya, ngunit ngayon ay naniniwala siyang nakuha niya ang tiwala ng mga babae sa pamamagitan ng pagtrato niya sa kanila ng maayos. May gusto siyang gawin para sa kanya at maging kapatid niya. Bumalik sa dorm, nakikipag-usap si Akina sa iba tungkol dito nang pumasok si Minara at sinubukang maging malambing kay Koshi. Si Akina ay parang nainis, at inisip na hindi pwede ito. Ngayon ay handa na siyang bantayan siya at tratuhin siya tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Kapag narinig ng iba na tinatawag ni Koshi si Akina na sister, gusto nilang lahat na tawagin niya sila sa parehong paraan. 2 linggo na ang lumipas simula nang lumipat si Koshi sa dorm. Ang lugar ngayon ay nagkakaroon na ng sigla. Ginagawa ni Koshi ang kanyang trabaho na parang isang kampyon. Nakuha pa niya ang tiwala ni Minara ng sapat para sa paglalaban nito, na medyo namumula sa una, ngunit nagpapatuloy siya at ginagawa ito. Ngunit pagkatapos gawin ang lahat ng ito, napagtanto niyang hindi pa nga siya pumapasok sa paaralan mula noong araw ng orientation, at nami-miss na niya ang kanyang mga kaibigan. Kaya pagkatapos mag-almusal, tinitipon ni Koshi ang lahat sa ibaba.
Ngunit bago bumaba si Akina, naglatag siya ng kondisyon. Kailangang tawagin siya ni Koshi na sister. Ginagawa niya ito, at sobrang saya niya kapag nagpakita siya, at tatapikin pa nga niya ang ulo nito para ipakita ang pasasalamat niya, pero naalala niyang takot siya sa mga lalaki. Sinusubukan niyang mapalapit sa kanya nang hindi nababalisa, at hindi maiwasan ni Koshi na mapansin na ang kanyang asset ay parang nasa mukha nito. Habang iniisip niya iyon, sumulpat si Frida mula sa likuran at nahuli siyang nakatingin. Sinimulan niya itong talks on tungkol sa pagkagusto sa outfit ni Akina, na parang pang-itaas na pantulog. Nagbiro pa si Frida tungkol sa pagdidisenyo ng isang see-through na outfit para sa kanya. Mabilis na pumasok si Akina, determinadong protektahan si Koshi mula sa anumang panunokso, kahit na siya ang may gusto na tawagin siyang sister. At napansin din ni Minara ang nangyayari. Pumasok si Kiriya, gustong maging isang malaking kapatid na babae dahil mayroon na siyang maliit na kapatid na lalaki. Nagsimula silang magtalo tungkol dito, at nagpa siya na magkaroon ng isang paligsahan upang makita kung sino ang nararapat na maging sister ni Koshi. Pagkatapos ng almusal, magsisimula na ang kompetisyon. Nauna si Frida at sinubukang ipakita ang kanyang kapatid na pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibihis din kay Koshi ng pink na damit. Inisip ni Koshi, bakit ako nagsusuot ng damit na pambabae? Pero para kay Frida, cuteness lang ang mahalaga. Sinabi pa niya na ang mga maliliit na kapatid na lalaki ay tulad ng mga laruan ng kanilang mga kapatid na babae. Ngunit mahigpit na hindi sumasang-ayon si Koshi, at mabilis na nadiskwalipika si Frida. Sumunod ay si Minara. Gusto niyang patunayan na siya ay isang mabuting kapatid, kaya hiniling niya kay Koshi na subukan ang isa sa kanyang mga potions. Karaniwan, ang mga maliliit na kapatid ay gumagawa ng mahusay na mga paksa sa pagsusulit, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Si Minara ay disqualified din kaagad. Tapos si Serena naman. Lahat ay interesadong makita kung ano ang gagawin niya dahil kadalasan ay wala siyang ginagawa. Nakahiga lang siya sa sahig at ipinatong ang ulo sa kondonga ni Koshi na parang alagang hayop, hindi parang kapatid. Sa wakas, humakbang si Kiriya. Alam niya kung paano haharapin ang patimpalak na ito dahil may nakababatang kapatid siya sa bahay. Halos napakadali ito para sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mapaglarong pag-atake sa kanya, at kalaunan ay hinimati siya. Nabahala si Akina nang makita niya si Koshi na nakahiga sa sahig at tiningnan siya. Ginigising niya ito at umaarte na parang isang ina kaysa sa isang kapatid na babae, na nagpapatibay sa kanya. Tinutukso ng ibang mga babae si Akina dahil nakasandal siya kay Koshi, na para bang papakainin niya ito na parang sanggol. Nang bumaling si Akina para kausapin ang mga babae, nagising si Koshi at aksidenteng nahawakan niya ang kanyang damit na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong niya. Pagkatapos ng gulo at pagligo si Koshi, lahat ay dumating upang humingi ng paumanhin sa paggawa ng gulo. Sa kabila ng kaguluhan, sinisimulan na ni Koshi na maunawaan kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang nakatatandang kapatid na babae, at okay lang siya dito. Masaya ang mga babae na nakikita sila ni Koshi bilang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae. Inanunsyo ni Minara na pagkatapos ng Golden Weekends, maaaring bumalik si Koshi sa paaralan, sila ni Frida ang nag-asikaso sa mga papeles para sa kanya. Ang Golden Weekends at sa susunod na araw, bumalik sa paaralan si Koshi. Excited na siya dahil may sarili na siyang kabinet ng sapatos. Pero biglang sinipa siya ng isang babae sa mukha. Ang babaeng ito ay si Shina, ang kanyang childhood friend at kaklase na may mabilis na init ng ulo. Alam niya ang tungkol sa kanyang bahay na nasunog at nag-aalala tungkol sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagpadala ng mensahe para ipaalam sa kanya na okay lang siya. Sa una, parang gusto ni Shina na sabihin sa kanya na nag-aalala siya, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang saloobin at sinasabing hindi siya nag-aalala. Mabilis siyang umalis, nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan kung paano niya ito tratuhin. Siya ay tunay na nagmamalasakit sa kanya ngunit hindi ito maipahayag ng maayos. Sa tuwing susubukan ni Koshi na maging palakaibigan sa kanya, tinatalikuran niya ito, at ito ay nagpapagalit sa kanya. Kilalang kilala ni Koshi ang kanyang kaibigan, at hindi madaling mapipigilan ng kanyang masungit na ugali. Plano niyang kausapin ito at ibahagi ang tungkol sa pagkasunog ng kanyang bahay at paghahanap ng bagong tirahan, ngunit hindi niya isisiwalat ang lahat dahil sa kakaibang ugali ng kanyang bagong kapatid na babae.
Sa takot na baka hindi niya maintindihan, sinubukan ni Koshi na pigilan si Shina sa pamamagitan ng pag-abot ng kamay nito, ngunit talagang nagalit siya at pinagalitan siya sa paghawak sa kamay niya. Umalis siya, at napagtanto ni Koshi na siya ay nagagalit dahil nakalimutan niya ang kanyang kalagayan. Ang katawan ni Shina ay sobrang sensitibo sa mataas na temperatura, init man ito mula sa mga bagay, mainit na panahon, or kahit init ng katawan ng mga tao. Ito ay nagdudulot sa kanya ng hindi pagiging komportable, nahihilo, at maaari pa siyang himatayin kung ito ay lumala. Ganito sila naging magkaibigan noong bata pa sila sa kindergarten. Noon, habang ang lahat ng iba pang mga bata ay naglalaro sa araw, si Shina ay nakaupo sa lilim na mag-isa. Napansin siya ni Koshi at inaya siyang maglaro, ngunit sinabi niyang hindi dahil natatakot siyang mahilo. Kaya't hinawakan ni Koshi ang kanyang kamay upang imbitahan siyang muli, ngunit ang init mula sa kanyang kamay ay naging dahilan para hindi siya maging komportable at mabalisa. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kalagayan, at naunawaan niya kaagad. Pumasok si Koshi sa loob at kumuha ng ice pack para palamigan ang mga kamay niya. Kung malamig ang mga kamay niya, okay lang na magkahawak sila. Naisip ni Shina na mabilis uminit ang mga kamay nito, na ikinainis niya, at tinulak siya nito palayo. Ngunit pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang malamig na mga kamay, at ito ay nagpakalma sa kanya. Nananatili sa kanya ang alaala na iyon ng cool touch ni Koshi, habang siya ay nakaupo mag-isa sa rooftop at kumakain ng kanyang tanghalian. Hindi maisip ni Shina kung bakit parang iba ang mga reaksyon niya sa tunay niyang nararamdaman, pero persigido si Koshi na hindi sumuko sa kanya. Habang iniisip niya ito, nagsisimula si Shina na makaramdam ng pagkahilo dahil nakaupo siya sa araw. Ngayong lumipat na ang lilim, biglang sumulpot si Koshi at marahang inilapat ang malamig na mga kamay sa kanyang pisngi, na ikinagulat niya. Napagtanto ni Shina na hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanyang kalagayan, at ipinakita niya sa kanya ang mga ice pack sa kanyang bag. Humingi pa siya ng tulong kay Minara para masiguradong mapapatahimik niya ito sa tuwing kailangan niya ito. Palagi niyang iniisip ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinimula ni Koshi na sabihin sa kanya ang lahat. Nang maglaon, pagkatapos niyang matapos ang kanyang kwento, gusto ni Shina na makita ang dormitoryo para sa kanyang sarili. Ngunit habang sinusubukan niyang bumangon, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagsuray-suray, nawalan ng balanse. Pareho silang natitasid at nahuhulog sa kama, at mukhang may mangyayari. Maaring hindi ito maintindihan ng sino mang makakita sa kanila, kaya sinubukan ni Koshi na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Shina. Nakakagulat, gusto niyang manatiling malapit siya. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, muling nagbago ang kanyang ugali, at itinulak niya ito sa kama, na muling itinatago ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi sinasadya ni Shina na madulas at itulak siya, ngunit nangyari ito, at hindi siya masaya sa sarili tungkol dito. Sa hapon pagkatapos ng klase, gusto pa rin ni Shina na bumisita sa dormitoryo kasama niya para mag-inspeksyon. Ngunit sa tingin ni Koshi ay hindi ito kailangan, nakikita na ayaw niyang bisitahin siya. Iniisip ni Shina kung nakonsensya ba siya sa isang bagay. Kung walang dapat itago, walang dahilan para matakot. Pagdating nila sa dormitoryo, isang pagsabog ang nangyari dahil nabigo muli ang isa sa mga eksperimento ni Minara. Parehong tumakbo sina Minara at Frida upang iligtas ang kanilang sarili mula sa nakakalason na gas. Nakita sila ni Shina sa kanilang natural na kalagayan at naiwang tulaler. Nang ligtas nang makapasok muli sa bahay, lahat ay humakbang papasok. Ipinakilala ni Koshi ang mga babae kay Shina pagkatapos ay dumating si Akina, at nakuha niya ang kanyang sariling pagpapakilala. Idinagdag ni Koshi na si Akina lang ang normal sa bahay. Nang makita si Shina, si Frida ay nabalisa dahil sa pagiging cute niya. Gusto niyang bigyan siya ng makeover at gumawa ng hakbang para gawin iyon. Gayunpaman, si Shina, na sensitibo sa init ng katawan dahil sa kanyang kondisyon, ay mabilis na pinoprotektahan ni Koshi. Mabilis niyang ipinaliwanag kay Frida ang kalagayan ni Shina, nakaramdam ng hiya dahil ipinagtatanggol siya ni Koshi. Sinipa siya ni Shina, namumula siya at tumalikod, nang hihinayang sa kanyang mapusok na reaksyon. Napansin ng mga babae sa dorm ang kanyang kahihiyan at nakakatuwa ito. Malinaw na may nararamdaman si Shina para kay Koshi, at sadyang iminumungkahi nila na ngayon ay may karibal si Akina para sa atensyon ni Koshi. Sinubukan ni Akina na magpaliwanag, ngunit walang masyadong pumapansin.
Nang maglaon, nagpa siya si Sheena na siyasatin ang dorm upang makita kung ito ay angkop para kay Koshi. Para sa isang paghinto, mukhang ordinaryo ang silid ni Koshi, kaya hindi masyadong nag-iingat si Sheena. Si Akina, na hindi pa nakikita ang kanyang silid, ay medyo mausisa. Nasaksihan ni Sheena ang pagkakaroon ng mabuting pag-uusap ni Koshi at Akina, nakaramdam ng matinding selos si Sheena kahit na hindi niya ito sinasabi. Sa pangalawang silid, kay Minara, ito ay puno ng nakakalason na gas mula sa kanyang mga eksperimento, na ginagawang imposibleng makapasok. Ang pagkakita sa silid na ito ay nagpapaalala kay Sheena ng mga tsismis na kumakalat sa paligid ng paaralan, tungkol sa lason ng Universidad ng Kababaihan. Nagiging maingat siya sa kalagayan ng dorm. Tumuloy sila sa silid ni Friedep kung saan mayroong isang damit na tila perpekto para kay Sheena. Sabik na tinulungan ni Friede si Sheena na palitan ito, at nakuha ng eksena ang atensyon ni Koshi. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Medyo lumampas ang sigasig ni Friede, na nagudyok kay Akina na pumasok. Bilang self-proclaimed na sister ni Koshi, ang susunod ay ang kwarto ni Akina. Mukhang medyo regular ito, kaya nagsimulang maging mas maingat si Sheena at medyo nakaka-relax. Sa unang pagkakataon, pinagmasdan ni Koshi ang silid ni Akina, na hindi pa niya nakikita. Maaliwalas ito at mabango. Kapag pinupuri niya si Akina kung gaano niya ito iniingatan, namumula siya. Napansin ito ni Sheena at agad na naging beast mode muli. Pagkatapos ay dumating ang silid ni Kiriya, na puno ng mga romance books. Nagulat si Koshi at Akina na labis na pinabayaan ni Sheena ang pagbabantay sa paligid ni Kiriya. Ngunit nagbago ang mga bagay nang magsimulang magbasa ng libro si Kiriya sa harap mismo ni Sheena. Gaya ng dati, hindi napigilan ni Kiriya ang kanyang pananabik at sinuntok ang pader na nagdulot ng mga alarma sa ulo ni Sheena. Napagpasyahan niya na ang dormitoryong ito ay lubhang mapanganib para kay Koshi. Nang makita ang discomfort na ito, inalok siya ni Serena ng isang piraso ng pagkain. Ngunit kapag naaalala niya ng tama, napagtanto niya na ang pagkain ay naging masama, na nagdaragdag sa mapanganib na reputasyon ng dorm. Gabi na, at gusto ng lahat na bumawi sa kanilang mga pagkakamali, kaya nagpasya silang mag-overnight si Sheena dito. Magsasama silang lahat sa iisang bubong. Ngunit ang malaking tanong ay kung kaninong silid ang pipiliin ni Sheena, dahil ang lahat ng iba pang mga silid ay mukhang mapanganib. Pinili ni Sheena ang kwarto ni Akina. Habang papasok siya para maghanda para sa kama, tinitigan niya ng masama si Akina. Gayunpaman, ito na ang pagkakataon ni Akina para makipagkasundo kay Sheena. Tiniyak niya kay Sheena na ito ay magiging isang di malilimutang gabi para sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magtanong tungkol sa nakaraan ni Koshi at kung anong klaseng tao siya, dahil laging nasa tabi niya si Sheena. Sigurado si Akina na siya ay isang mabait at maaasahang tao. Sa kabilang banda, may isang tanong si Sheena para kay Akina, ano ang relasyon ng lahat kay Koshi? Natigilan si Akina sa tanong nito. Magpapaliwanag pa lang siya, ngunit biglang narinig nilang sumisigaw si Koshi. Nagmamadali silang bumaba para tingnan siya, at nadatnan siyang sinusubukang may gawin si Kiriya. Sinubukan nilang ipaliwanag ang nangyari. Habang naliligo si Koshi ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Napagpasyahan niyang tapusin ito, at paglabas niya, aksidente niyang nabangga si Kiriya, na maliligo na rin at ayon napunta sila sa awkward na sitwasyon. Naligo na si Kiriya kanina, pero dahil nag-practice siya ng martial arts sa tabi ng kanyang kama, pinagpawisan siya. Gusto niyang maligo at aksidenteng nabangga niya si Koshi. Super shock si Sheena at diretsyong tinanong si Kiriya kung ano ang nangyayari, kaya namula si Akina. Tumingin sandali si Kiriya sa paligid at namula rin. Dapat wala lang ito, pero sa tingin ni Sheena nakakaiba ito na namumula ang mga babae kahit na mas matanda sila kay Koshi. Naisip niya na ito ay hindi patas, lalo na kapag walang makapagpaliwanag kung bakit. Tumakbo si Sheena pabalik sa kanyang kwarto na galit na galit. Lumipas ang ilang araw, at si Kiriya at Akina ay kumilos ng malayo at hindi gaanong masigla. Nakalimutan pa nilang magdala ng tanghalian sa school dahil gusto nilang iwasan si Koshi. Naghinala si Friede sa gawin nila, at tinanong kung ano ang nangyari sa kanilang tatlo. Bagamat napagtanto ni Koshi na maaaring may kaugnayan ito sa nangyari noong gabing nagstay si Sheena, hindi siya umimik. Nabanggit ni Friede na magugutom ang mga babae dahil wala silang pambili ng tanghalian, at hindi pa sila makakakuha ng allowance hanggang kinabukasan.
Hindi maisip ni Koshi kung paano sila mamamahala ng walang pera, at ang kanilang schedule ng klase ay nangangahulugan na hindi sila uuwi hanggang hatang gabi. Ang nawawalang tanghalian ay hindi isang opsyon. Iminungkahi ni Frida na dalhin na lang sila ni Koshi ng tanghalian sa paaralan. Nag-alala si Frida dahil all-girls school iyon, at hindi siya sigurado kung makapasok si Koshi bilang isang lalaki. Kaya, kinailangan ni Koshi na magbihis na parang babae para makapasok sa paaralan. Pumayag naman si Koshi at pumunta sa school in his girl disguise. Pagpasok pa lang niya ay napansin na siya ng lahat ng babae. Akala nila ay cute siya at nagtaka kung kaninong kapatid siya. Sa huli ay nalaman ng dalawang matatandang estudyante na siya ay talagang isang lalaki, ngunit tila wala silang pakialam. Gusto nilang makasama siya at magsaya. Nakadikit sila sa kanya, ngunit nagawa ni Koshi na makawala at hanapin si Akina, na nasa economics class. Saktong pagliko niya sa isang kanto, hindi niya sinasadyang nabunggo muli ang dalawang nakatatandang estudyante. Nasasabik silang makipag-usap sa isang batang lalaki, na nakakuha pa ng atensyon ng mga babae, at pinalibutan nila ito, na naging dahilan para mahirapan siyang makatakas. Buti na lang at lumabas si Akina, at nakita siya sa ganoong sitwasyon at mataas ang demand niya para pigilan ang mga babae sa pag-istorbo sa kanya. Mabilis siyang hinayla palayo. Ipinaliwanag ni Koshi ang lahat tungkol sa sitwasyon ng tanghalian kay Akina, at binanggit na nagdala rin siya ng tanghalian para kay Kiriya. Dinala siya ni Akina sa kinaroroonan ni Kiriya. Habang naglalakad si Akina na hindi tumitingin sa dinadaanan niya, aksidente niyang nabangga si Kiriya na may dalang isang balde ng tubig. Pareho silang nabasa at nagpalit ng damit. Nagpa siya si Koshi na maghintay sa labas. Sinundan siya ng dalawang matandang estudyante kanina sa lugar na iyon. Nang makita nila ito, nagpa siya si Akina na patuluyin siya sa loob dahil nakadamit siya bilang isang babae. Siya ay nakababatang kapatid na babae ni Akina sa sandaling ito, kaya hindi na kailangang ikahiya, pero tumalikod pa rin si Koshi. Pinahiram ni Kiriya kay Akina ang ilan sa kanyang mga damit dahil si Akina ay walang dalang pampalit. Gayunpaman, kahit na ang mga ito ay magagandang damit, hindi ito masyadong kasya kay Akina. Pagkatapos nilang magpalit, tumingin si Koshi sa kanila at laking gulat niya nang makita si Akina na nakasuot ng maliit na shirt ni Kiriya. Napakasikip ng t-shirt na may bumukas na butones at tumama sa mukha niya. Nagdulot ito ng pag-nosebleed niya, at na-nosebleed din si Akina at nahimatay. Nakabalik silang lahat sa dormitoryo, at doon inaliw ng mga babae si Akina para sa kanyang kalagayan. Gamaan ang pakiramdam ni Minara at Frida nang makitang hindi gaanong tense sina Akina at Kiriya kaysa kaninang umaga. Ngunit hindi nila lubos na maunawaan kung bakit ganoon ang kanilang naramdaman. Sa wakas, nagpa siya si Minara na makipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang pag-uugali kay Koshi, na nag-aalala sa kanila. At tumugon si Akina na walang dapat ipag-alala, at mabilis na nagmungkahi ng isang paglalakbay na matagal na niyang iniisip. Gusto niyang imbitahan ni Koshi si Shiina na sumama. Habang pinag-uusapan nilang lahat ang paglalakbay, nagsimulang kumilos si Serena ng kakaiba. Nagmamadali siyang umakyat na ikinabahala ng mga babae, lalo na si Akina, na nakaisip ng ideya. Gayunpaman, tiniyak nila sa kanya na ang plano ay perpekto at na sila ay magkakaroon ng magandang oras. Sinabi ni Minara kay Koshi na gawin ang kanyang tungkulin bilang isang supervisor, at makipag-usap kay Serena. Pumunta si Koshi sa silid ni Serena, ngunit dahil hindi pa siya nakakapasok dito, hindi niya alam kung ano ang aasahan. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang madilim ito at puno ng kalat. Hindi na niya makita si Serena dito. Pagpasok niya, bumagsak ang isang cabinet na natambos sa kanya si Serena. Nagtataka siya kung bakit napakaraming gamit nito sa kwarto niya, at inalok niyang linisin ito kaagad kung gusto niya. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ni Serena na hindi ito kalat. Lahat ng nandoon ay isang koleksyon ng mga tool na gumamit ng teknolohiya mula sa buwan upang makuha ang kapangyarihan nito. Hindi niya masyadong maintindihan ang sinasabi nito, ngunit nang banggitin nito ang buwan, naalala ni Koshi ang gabing pumasok si Serena sa kanyang silid at tinignan siyang natutulog. Akala niya panaginip lang iyon, pero ngayon alam niyang hindi pala. Tinanong niya ito kung nakabisita rin ba siya sa kwarto ni Kiriya ng gabing iyon. Hindi ito itinanggi ni Serena, na kinukumpirma na hindi ito panaginip. Alam ni Serena na pumunta siya upang pag-usapan ang tungkol sa paglalakbay. Hindi siya sumang-ayon sa ideya, ngunit ang kanyang mga aktibidad ay limitado sa dorm at paaralan.
Hindi pa siya nakakalabas sa lugar na iyon, kaya medyo nababalisa siya. Sinabi ni Serena na ang kapangyarihan ng buwan ay malakas sa rehiyong ito, na nagdadala ng pakiramdam ng katahimikan para sa kanyang kabuhayan. Hindi masyadong naintindihan ito ni Koshi, pero gusto niyang tulungan siya para makapunta silang lahat sa paglalakbay. Nagpunta siya upang ibahagi ang lahat sa lahat, at lahat sila ay nagsimulang maghanap ng solusyon sa problema ni Serena. Ngayon ay kailangan nilang maghanap ng isang bagay na maaaring ituring ni Serena na bahagi niya, upang kumilos bilang isang ligtas na lugar, isang bagay na maaari niyang dalhin sa paglalakbay ngunit pakiramdam na nasa bahay. May ideya si Koshi na maaaring ito ay mula sa buwan or isang katulad nito. Nagsanib puwersa ang lahat para gumawa ng mobile safe zone para kay Serena. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Koshi si Shiina na naglalakad papunta sa paaralan. Nahihirapan siya dahil sa init ng araw. Sa kanyang kalagayan, tag-araw na at matindi ang init. Lahat ay nakabihis para sa lagay ng panahon, at maganda ang hitsura ni Shiina sa kanyang uniforme sa tag-init. Natulala si Koshi sa kanya, ngunit agad niyang napansin na nahihilo na siya. Naglabas siya ng 2 ice pack at inilagay sa mukha ni Shiina para tulungan itong lumamig. Nang makarating sila sa paaralan, inanyayahan ni Koshi si Shiina na sumama sa grupo para sa paglalakbay, at pumayag siya. Pero gusto ni Shiina itong pangasiwaan, hindi para magsaya. Nais niyang tiyakin na walang kainahinala or hindi naaangkop na mangyari. Sa bahay, nagdisenyo si Frida ng isang espesyal na damit na may kaugnayan sa buwan. Nagpunta siya upang ipakita ito kay Serena, at ito ay isang Sailor Moon cosplay costume. Iniisip lang ni Serena na nag-cosplay si Frida, gayunpaman, para kay Serena, ang pagsusuot ng cosplay outfit sa publiko ay sumalungat sa kanyang pagiging mahinhin. Kahit na nagpadismaya kay Frida, sumang-ayon si Serena sa kanya. Nakaisip si Minara ng isa pang ideya. Gumawa siya ng makapangyarihang moonlight sake na makakatulong kay Serena na umalis sa kanyang silid, at sumama sa biyahe ng walang anumang problema. Ang kailangan lang gawin ni Serena ay magpahangin, at matutukso agad siya nito at hindi siya makakalaban. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang naihayag ni Minara ang balangkas ng asset ni Frida sa potion, at naging balisa si Frida, na wala ng kontrol sa kanyang mga aksyon. Walang pagpipilian si Minara kundi harapin ang sitwasyong nilikha niya. Kinagabihan, nang umuwi si Koshi, natagpuan niya sina Kiriya at Serena na nagsasanay ng Tai Chi technique na kinasasangkutan ng Yin at Yang. May kaugnayan ito sa kalawakan ng universo, at dahil ang buwan ay bahagi ng universo, umaasa si Kiriya na ang pagsasanay na ito ay makakatulong kay Serena sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kakanyahan ni Serena ay nakatali sa buwan, na ginagawang ang napakalawak na kapangyarihan ng universo ay halos napakalaki para sa kanya. Tumigil siya sa pag-eensayo at bumagsak sa sahig. Lumabas si Frida na suot ang costume na Sailor Moon na mayroon siya para kay Serena, at sumali si Minara sa kasiyahan gamit ang sarili niyang costume. Dumating si Akina at binigyan ng espesyal na payong si Serena. Sa loob, ito ay pininturahan upang magmukhang buwan at mga bituin sa gabi. Nang buksan ito ni Serena, nakita niya ang pattern at ipinakita kung gaano niya ito nagustuhan. Pumayag siyang sumama sa paglalakbay kasama ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, nang tumungo si Serena sa kanyang silid, mabilis na ibinalik ni Koshi ang kanyang jacket sa kanya. Kinuha niya ito habang naglalaba at napansin niyang naghiwa-hiwalay ang ilang tahi, kaya inayos niya ito. Napansin ni Koshi na palaging suot niya ito at naisip na ito ay magdadala sa kanya ng kapayapaan, tulad ng buwan. Nag-alala si Serena tungkol sa mga nasira na tahi, na maaaring nagdulot ng pagkabalisa sa kanya, dahil mahalaga sa kanya ang jacket. Masaya siya na naayos niya ito. Kinabukasan, umalis ang grupo sa kanilang paglalakbay. Nang makita nila ang dagat sa di kalayuan, natuwa sila sa pag-aakalang pupunta sila sa dalampasigan. Gayunpaman, dumaan ang sasakyan, na nag-iwan sa kanila na tuliro kung saan sila patungo. Habang papunta sila sa kabundukan, nagkamali pala si Akina na nag-book ng pwesto sa tuktok ng bundok. Naiinis siya sa sarili, lalo na't mukhang haunted at hindi kaaya-aya ang lugar. Ngunit dahil nakapagbayad na sila ng deposito, hindi na sila makakapagpalit ng lokasyon, kaya kinailangan nilang manatili ng magdamag. Nang gabing iyon, pumunta silang lahat sa isang hot spring. Tinanong ni Minara si Akina kung bakit siya nagkaroon ng ideya para sa isang bakasyon, dahil karaniwan niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Akina na gusto niyang bumawi sa gabing pinatuloy si Shiina sa dorm.
Pagkaraan ng ilang oras, nagpa siya sina Minara at Frida na umakyat sa pader upang tingnan si Koshi, na mag-isa sa hot spring. Habang magkasama ang mga babae, nag-aalala sila na baka nalulungkot siya, kaya gusto nilang tingnan siya. Nang makarating sila doon, nataranta si Koshi sa biglaang presensya nila. Tila nadismaya ang mga ito na hindi niya sinubukang tumingin sa kanila. Para pakalmayin siya, ipinakita nila sa kanya na nakatuwalya sila, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Iminungkahi nila na matulog silang lahat sa iisang kwarto para hindi na malungkot si Koshi. Sa kasamaang palad, nadulas ang tuwalya ni Minara, ngunit naroon si Akina upang matiyak na hindi nakita ni Koshi ang asset ni Minara. Pagkatapos ay hindi sinasadyang hinulog ni Frida ang kay Akina, na uri ng pagkatalo sa mga pagsisikap ni Akina na protektahan si Koshi. Nang makita ang lahat ng ito, nagkaroon ng nosebleed si Koshi at nahimatay sa bathtub. Nang magising siya, nakita niyang natutulog ang lahat sa paligid niya na nakalabas ang kanilang mga assets, at nahirapan siyang matulog. Maya-maya, napansin niyang lumabas ng kwarto si Akina, at nagpa siya siyang sundan ito. Sinundan din siya ni Minara. Dahil matagal nang nawala si Akina, nagsimulang mag-alala sina Koshi at Minara. Hinanap nila ang buong bahay ngunit hindi nila ito makita kahit saan. Ang tanging lugar na hindi nila nasuri ay ang isa pang kay-takot-takot na bahagi ng lugar na pansamantalang sarado. Nagpa siya silang suriin ang kay-takot-takot na bahagi, at habang pareho silang naglalakad papasok, naramdaman nila ang paglawak ng espasyo sa kanilang paligid. Tumingin si Koshi sa paligid at medyo nakaramdam ng takot. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Minara, ngunit nang abutin niya ito, nawala ito. Ngayon ay mas natakot siya dahil mag-isa na lang siya. Gayunpaman, bumalik si Minara at hinawakan ang kanyang kamay. Inamin ni Minara na natatakot din siya, at nangako si Koshi na paprotektahan siya bilang supervisor ng dorm. Ngunit sinabi niya sa kanya na siya ang magpoprotekta sa kanya bilang nakatatandang kapatid na babae. Dahil wala sila sa dorm ngayon, sinabi niya ito habang tumabi sa kanya, na ikinamulan niya. Tumakbo si Koshi palayo para maghugas ng mukha, at habang nasa daan, nakita niya si Akina na papalabas sa kabilang kwarto. Hinahanap niya ang banyo ngunit hindi niya alam kung nasaan siya. Habang sinusubukan nilang hanapin ang kanilang daan pabalik, may nakita silang puting figure na parang multo. Hinawakan ni Akina ang kamay ni Koshi at hinayla siya palayo doon. Sumilong sila sa isa pang madilim na kwarto, at biglang lumapit sa kanya si Akina, handa sa isang bagay. Sinabi ni Akina sa kanya na paprotektahan niya siya. Hindi inaasahan ni Koshi na magiging matapang si Akina, at natigilan siya sa lugar na hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga ilaw, at pumasok si Minara at tinanong si Akina kung bakit niya sinasalakay si Koshi. Ikinahiya nito pareho sina Koshi at Akina. Pumasok si Serena kasama si Minara, na inihayag na siya ang multo na nakita ni na Akina at Koshi kanina. Kinaumagahan, naghanda na ang lahat para umalis. Humingi ng tawad si Koshi kay Serena sa pag-aakalang multo siya noong nakaraang gabi. Hindi pa nakontento si Frida sa biyahe, kaya nagpa siya silang lahat na bumaba sa dalampasigan para magsaya at maglaro. Napakasaya ng beach time, at naglalaro ng bola ang mga babae sa tubig. Gustong sumali sa kanila ni Shinna, ngunit nakaramdam siya ng pag-iisip sa sarili dahil ang iba ay may mas mataas na assets na nais din niya. Napatingin siya kay Koshi, na nakaupo sa lilim at binabantayan ang mga babae sa pamamagitan ng binocular nito. Sinabing ginagawa niya ito dahil siya ang dorm supervisor nila, pero nang tingnan siya ni Shinna, hindi niya maiwasang magtaka kung hinahangaan ba niya ang kanilang mga assets. Nang tingnan ni Shinna ang sarili at ikumpara ang kanyang low-stat assets, pakiramdam niya ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa hitsura nito, malamang na mas gusto ni Koshi ang assets na may mas malalaki na istatistika tulad ng ibang mga babae. Si Koshi ay nakatutok sa kanyang tungkulin, kaya't hindi niya napansin nang si Shinna ay pumunta sa tubig upang lumangoy ng mag-isa. Ang ilang mga isda ay nagsimulang palibutan siya, at sinubukan niyang lumayo sa kanila, ngunit isang pilyong isda ang nakapasok sa loob ng kanyang plot armor, dahilan upang siya ay nataranta at hindi makalangoy ng maayos. Nahulog siya sa tubig. Sa kabutihang palad, binabantayan pa rin sila ni Koshi gamit ang kanyang binocular, at mabilis niyang napansin nang magsimulang magpumiglas si Shinna. Sumugod siya upang subukang tulungan siya, ngunit dahil hindi siya marunong lumangoy, hiniling niya kay Kiriya na pumunta at iligtas siya.
Pagkatapos ng insidente sa tubig, pumunta si Koshi upang tingnan si Shina, ngunit nagalit siya sa kanya, sinabi sa kanya na hindi ito ang kanyang alalahanin. Ipinaliwanag ni Serena na labis ang pag-aalala ni Koshi sa kanya, at siya ang unang nakapansin na may mali. Tumalon siya ng diretso sa tulong, at nang napagtanto niyang hindi siya marunong lumangoy, humingi siya ng tulong kay Kiriya. Pero sinabi ni Kiriya na kahit hindi humingi ng tulong si Koshi ay ganoon din ang gagawin niya. Ikinatuwa ito ni Shina dahil napagtanto niyang nagmamalasakit pa rin ito sa kanya, at pinapansin din siya nito. Napag-usapan ng lahat kung gaano sila nagulat nang malaman na hindi marunong lumangoy si Koshi, ngunit naisip pa rin nila na matulungin ito dahil siya ang unang nakapansin. At sa isang paraan, nailigtas niya si Shina. Sinabi sa kanya ni Akina na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili para sa kanyang kabayanihan, sinabi na ang paglangoy ay hindi lahat mahalaga. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Koshi na magpahinga at bumili ng maiinom. Nagtataka siya kung bakit biglang uminit ang katawan niya sa pag-iisip sa papuri ni Akina. Hindi niya ito naintindihan, ngunit nababother siya dito. Dahil medyo mainit ang panahon, nilagyan ni Kiriya ng ice pack ang mukha ni Shina. Ang mga ito ay partikular na inihanda para kay Shina, na naisip ni Kiriya na isang bagay na pinag-isipang gawin ni Koshi. Naiinggit dito ng kaunti si Kiriya, habang iniisip kung ano ang magiging pakiramdam ng maging ganoon kalapit kay Koshi at kung paano sila dati kapag sila ay lumalaki. Humingi ng paumanhin si Shina kay Kiriya sa kanyang inasal noong gabing tumuloy siya sa dorm, at nagpasalamat sa kanyang pagliligtas sa kanyang buhay. Tinanong ni Frida si Shina tungkol sa kanyang mahabang hairstyle kapag mainit ang panahon, dahil baka hindi ito komportable sa kanyang kalagayan. Nahihiyang may ibinulong si Shina kay Kiriya, at ibinahagi ni Kiriya sa iba na pinahaba ni Shina ang kanyang buhok dahil ang unang crush ni Koshi ay ang kanilang preschool teacher na may parehong hairstyle. Gusto niyang i-appeal ang nagustuhan nito, kahit na hindi talaga niya ito direktang ipinahayag sa kanya. Nagulat sina Frida at Minara sa pagiging inosente at cute ni Shina. Sa sobrang tuwa ni Frida ay agad itong sumugod kay Shina, at niyakap ito na lalong hindi naging komportable si Shina hanggang sa mawalan ng malay. Nag-alala si Akina at mabilis na tumakbo para bumili ng snow cone para sa kanya. Habang pabalik si Koshi sa kinaroroonan ng lahat, nakita niya si Akina na pinalibutan ng dalawang lalaki na nagpumilit na sumama sa kanila sa paglangoy. Hawak-hawak nila ang kamay niya kahit tumanggi siya. Mabilis na pumasok si Koshi at itinulak ang isang kamay ng mga lalaki, sinabi sa kanila na hindi nila dapat pilitin ang isang babae sa isang sitwasyong hindi siya komportable. Tiningnan siya ng dalawang lalaki at tinanong kung boyfriend niya ito, ngunit sinabi ni Akina sa kanila na siya ang kanyang nakababatang kapatid at sinabi ni Koshi na siya ang kanyang supervisor. Hinawakan ni Koshi ang kamay ni Akina at hinayla siya palayo sa dalawang lalaking gumugulo sa kanya. Nang nasa safe distance na sila ay mabilis siyang humingi ng tawad kay Akina dahil sa paghawak nito sa kamay nito, ngunit hindi ito pinansin ni Akina dahil iba si Koshi sa ibang mga lalaki. Siya ay tulad ng isang miyembro ng kanyang pamilya, isang maliit na kapatid na lalaki. Pagkatapos noon, bumalik sila sa kinaroroonan ng lahat, ngunit nakaramdam pa rin si Koshi ng bigat sa kanyang puso. Habang naliligo si Akina maya-maya, sumama sa kanya si Shina at humingi ng tawad sa kanyang inasal noon. Ipinaliwanag niya na nagalit siya kay Akina ng walang magandang dahilan, dahil naniniwala siya na si Akina ay hindi kailanman nandyan para kay Koshi kapag si Akina at ang iba pa ay nandyan para sa kanyang pinakamadilim na panahon. Ibinahagi ni Akina na naramdaman niya ang parehong paraan tulad ng naramdaman ni Shina. Gusto niyang protektahan si Koshi, ngunit lagi siyang pinoprotektahan nito. At sina Frida at Minara ang tumulong sa kanya sa pag-aaral. Ibinunyag ni Akina na ang dahilan kung bakit iminungkahi niya ang paglalakbay ay upang gawin din ang isang bagay para sa kanya. Nakita niya ang pagkakatulad ng sitwasyon nila ni Shina, at nang hindi nag-iisip ay pumayag kaagad si Koshi. Habang pauwi na sila, natiyak ni Shina na wala siyang dapat ipag-alala. Si Akina lang ang nakatatandang kapatid ni Koshi. Tumingin siya sa likod upang makita si Koshi, na tila nakayuko ng huminto at hinahangaan ang paglubog ng araw sa ibabaw ng dagat. Kinabukasan, mukhang napalayo ang loob ni Koshi. Natarante siya nang yakapin siya ni Frida habang nagluluto, at itinuro nito na masyado siyang nadidistract kaya kumukulo na ang kaldero sa kalan. Pagkatapos mag-almusal, inalok siya ni Akina na tulungan siyang maghugas ng pinggan, ngunit tumanggi ito nang hindi man lang siya tinitingnan.
Napansin ni Frida ang pagbabagong ito sa kanyang kalooban, at nag-iisip kung paano niya ito mapapasaya. Naisip niya na maaring ang cosplay ang pinakamahusay na paraan, kaya dinala niya siya sa isang cosplaying studio. Sa studio, nagsuot sila ng mga sikat na karakter ng laro. Nag-cosplay si Frida bilang commander ng isang Knight Order, at si Koshi ay nag-cosplay bilang isang knight sa parehong pagkakasunod-sunod. Ang mga karakter nila ay in-laws din ng nakababatang kapatid na lalaki na umiibig sa nakatatandang kapatid na babae. Ngunit ang nakababatang kapatid ay nakita lamang ng nakatatandang kapatid bilang pamilya. Sa kanilang paglalaro, kailangan nilang labanan ang isa't isa dahil magkaiba ang kanilang layunin. Sineseryoso ni Frida ang kanyang tungkulin at nanatili sa karakter, tinanong si Koshi ng serye ng mga tanong na kailangan niyang sagutin ng totoo nang walang pag-aalinlangan. Habang nag-aaway sila, tinanong siya ni Frida tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya, at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sa wakas ay ikinwento ni Koshi ang mga pangyayari sa dalampasigan. Sinabi niya sa kanya na ang isang malapit sa kanya ay nagsabi na sila ay ligtas sa tabi niya na parang siya ay isang pamilya. Karaniwan, matutuwa si Koshi na marinig na may nakakaramdam na ligtas sa paligid niya, ngunit iba na ang mga bagay-bagay ngayon. Mula nang magkaroon ng kakaibang damdaming ito, palagi niyang pinipilit na huwag isipin ang mga iyon. Nais niyang manatili sa lahat, at naniniwala na ang pagkilala sa mga damdaming ito ay maaaring magpahamak sa kanyang kasalukuyang mga relasyon. Ayaw niyang galit sa kanya ang lahat. Ikinumpara ni Frida ang kanyang sitwasyon sa karakter na kanyang ni-cosplay, at hinimok siya na maging tunay sa kanyang pagkatao dahil ipinahiwatig niya ito mula nang dumating siya. Ngunit mas nakatuon si Koshi sa pagkakaroon ng maayos na tahanan, at isang pamilyang nagmamalasakit sa kanya tulad ng kasama niya sa kanyang mga kaibigan sa dorm. Niyakap siya ni Frida at ibinahagi sa kanya ang kanyang nakaraan. Dati siyang straightforward at prangka, na madalas ay nagiging walang modo at nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya nang tumira siya sa dorm, itinago niya ang kanyang tunay na sarili para maiwasang masaktan sila. Ngunit isang araw, nalaman ng lahat sa dormitoryo ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, at kinailangan niyang yakapin ang katotohanan. Kahit na may mga pagtatalo or kung hindi nila gusto siya para dito, hindi siya tatakbo sa kanyang mga pagkakamali tulad ng ginawa niya noon. Inaasahan niya na sa paggawa nito, maaari pa siyang makahanap ng ibang uri ng pag-ibig kaysa sa alam niya. Pagkatapos nilang magtapat sa isa't isa ay bumalik na sila sa dormitoryo. Ngayon ay ang Women's University Festival, at nagpasya sina Koshi at Shinnen na pumunta at tingnan kung ano ang ginagawa ng lahat. Ang pagdiriwang ay bukas sa lahat, kabilang ang mga lalaki at bata. Sa pagpasok nila sa pagdiriwang, nakasalubong nila si Frida, na bahagi ng komite na nag-oorganisa ng kaganapan at siyang namamahala sa pagbibigay ng mga costume sa ilang departamento. Alam niya ang campus sa loob at labas, at nag-aalok na bigyan sila ng tour para ipakita sa kanila ang pinakamagandang lugar. Ang kanilang unang hinto ay isang hindi opisyal na botika na nakatago sa likod ng paaralan. Wala ito sa opisyal na mapa ng festival, kaya hindi walang gaanong bumibisita dito. Si Minara, ang may-ari, ay nagbebenta ng mga lutong bahay na gamot para kumita ng pera. Medyo makulimlim ang lugar, katulad ng kwarto ni Minara, at hindi malinaw kung ligtas bang gamitin ang gamot. Ipinagmamalaki ni Minara sa tatlong bisita ang kanyang dalawang pinaka-confident na potion. Ang una ay isang stimulant, at ang pangalawa ay isang love potion. Parehong ipinagbabawal ang mga ito sa paaralan, ngunit patuloy itong ginagawa ni Minara bawat taon. Ang isa pang miyembro ng komite ng campus ay natitasid kay Minara, at mabilis siyang nag-impake at umalis. Sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang nalaglag niya ang isang bote ng gamot sa likod ni Koshi. Pagkatapos, dinala ni Frida ang dalawang bata upang tingnan ang isang paranormal research club na nagsasabing nakakita sila ng isang misteryosong nilalang sa paaralan. Iniimbestigahan na nila ang nilalang na ito, ngunit hindi nila alam kung ano ang tawag dito or kung ano ang ginagawa nito, kaya tinawag na lamang nila itong isang alamat. Binanggit ni Frida na si Serena ay bahagi ng pagtatanghal, ngunit sa katotohanan, si Serena ang misteryosong nilalang na kanilang iniimbestigahan. Ang isa pang miyembro ng club ay sumugod at nagulat na si Serena ay nakita malapit sa refreshment stand. Sa pag-aalala na baka mapasailalim si Serena sa mga eksperimento, nagmamadali silang tatlo na iligtas siya. Pagdating nila sa courtyard, nakita nila ang maraming mga babae na nakikisali sa malikot na pag-uugali, naglalaro.
Nakita ni Koshi ang isang bote ng isa sa mga gamot ni Minara sa lupa, at napagtanto niya kung ano ang maaaring nangyari. Lumapit sa kanya ang isang babaeng nakasalamin, pakiramdam niya ay nakita na niya ito, at tatanggi na sana siya nang biglang lagyan ng wig si Frida. Ito rin ang wig na minsan niyang suot noong nagpanggap siyang babae sa campus na ikinatutuliro niya sa mga kinikilos nito. Ang mga usok mula sa gamot ay nagsimulang kumalat sa paligid at umabot sila kay Frida, na nakakaapekto rin sa kanya. Marami sa mga apektadong babae ang sumugod kay Koshi, na nagpapakita ng matinding pagnanais na makuha siya. Sinubukan ni Sheena na mamajetan nang makita niya ang panliligalig, ngunit sa halip ay inilipat ng mga babae ang kanilang atensyon sa kanya. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang nagpakita si Serena, nakasuot ng itim na salamin at tinapik ang kanyang pinahusay na kapangyarihan sa buwan. Nagpapalabas siya ng maliwanag na dilaw na liwanag na bumubulag sa lahat sa paligid, at nililinis ang lugar ng kakaibang epekto ng gamot ni Minara. Mabilis na nanambalik ang pakiramdam ng lahat, ngunit bumagsak si Serena sa lupa dahil sa pagod. Sumugod si Koshi sa kanyang tabi, tinulungan siya, at magkasama silang pumunta sa medical room. Samantala, lumabas sina Frida at Sheena para bumili ng pagkain, umaasang makakatulong ito kay Serena na pansamantalang gumaling. Habang sila ay nasa medical room, sinabi ni Serena kay Koshi na ang pagkain lamang ay hindi magiging sapat upang ganap na maibalik ang kanyang lakas. Ang pinakamahusay na paraan para sa kanyang ganap na paggaling ay sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa kanyang lingkod na nangangahulugang isang may sensinang sesyon ng kaganapan. Bumalik sa isipan ni Koshi ang gabing binisita siya ni Serena sa kwarto ni Kiriya, at hindi niya maiwasang mapahiya kung paano siya kikilos sa paligid nito, kung iisipin na may kaganapan na sila dati. Tiniyak ni Serena na hindi lang siya ang may ganitong kontrata. Sa katunayan, halos lahat ng tao sa dorm ay kanyang lingkod sa isang paraan or iba pa. Habang dahan-dahan siyang sumandal na handa sa kaganapan, biglang napaatras si Koshi sa kanyang upuan nang pumasok si Frida at Sheena sa silid. Mabilis na nalipat ang atensyon ni Serena sa mga pagkaing dinala nila, dahil ito ay nagpapaalala sa kanya ng kalawakan. Pagkatapos ng kanilang makabuluhang araw, napagtanto ni Frida na mayroon pa silang ilang oras at nagpasya na dalhin sina Koshi at Sheena upang bisitahin si Akina sa kanyang pinagtatrabahuan, isang kafe. Si Akina ay nagtatrabaho doon upang makilala ang iba pang mga lalaki bukod kay Koshi, at siya ay nakadamit ng isang maid outfit. Paglabas niya sa kanyang uniforme, lahat ng mata sa kafe ay napalingon kay Akina, dahilan para mamula siya. Siya ay nagsisikap na hindi magkaroon ng nosebleed at himatayan gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Si Frida, Koshi, at Sheena ay pumasok sa kafe bilang mga bisita at pinapanood si Akina sa aksyon. Humanga si Koshi sa kanyang profesionalismo, at si Sheena ay nabighani sa maid outfit. Kapag inihain ang kanilang pagkain, may nangyaring sakuna at napadpad si Akina, nahulog sa mukha ni Koshi. Sa kabutihang palad, nagawa ni Sheena na iligtas ang pagkain mula sa kapahamakan. Humingi ng paumanhin si Akina sa paraang angkop sa isang tunay na kasambahay, kaya nakaramdam ng awkward si Koshi at hindi sigurado kung paano tutugon. Samantala, sa isa pang mesa, hinihiling ng ilang mga lalaki si Akina na gumugol ng oras sa kanila, marahil ay ipakita sila sa paligid ng campus. Habang nahihirapan siyang pigilan ang pagdurugo ng ilong, magalang niyang tinanggihan ang kanilang alok. Sa pagmamasid sa pakikipag-ugnayan na ito, si Koshi ay malapit nang sumugod sa kanyang pagtatanggol, ngunit pinigilan siya ni Frida. Ipinaliwanag niya kay Koshi na aktibong nagsisikap si Akina na makipag-ugnayan sa ibang mga lalaki, at ang pinakamahusay na paraan para masuportahan siya nito ay sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na gawin ang kanyang makakaya, habang nanonood siya mula sa malayo. Ipinahiwatig ni Frida na maaaring ginagawa ito ni Akina para sa isang espesyal na tao, tulad ni Koshi mismo. Si Akina ay umatras sa kusina upang makahinga pagkatapos ng enkwentro. Napansin ng kanyang katrabaho si Koshi at nagtanong kung ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanya. Bagamat medyo awkward para sa kanya na aminin ang kanyang tunay na intensyon, sa huli ay tinatanggap ito ni Akina nang hinimok siya ng kanyang katrabaho na makipag-usap kay Koshi. Nag-iisip siya kung sino ang papalit sa kanya para balansehin ang staff ng kafe at naikinagulat ng lahat, si Frida ay ibinoluntaryo si Sheena na maging bagong kapalit na kasambahay. Masigasig na tinanggap ni Sheena ang pagkakataon, at tinanggap ang papel ng isang sundermaid. Sa ilang libreng oras sa kanilang mga kamay, nagpasya sina Koshi at Akina na bisitahin ang isang lokasyon kung saan mayroong isang cross-dressing competition.
Isa sa mga hurado ay si Kiriya mismo. Patok talaga siya sa mga babae dahil sa coolness at alindog niya, pati si Akine parang kinikilig din siya. Ang lugar ay puno ng mga tao, at si Koshi ay nagsimulang makaramdam ng init, kaya kumuha siya ng inumin upang magpalamig. Gayunpaman, matapos ang inumin, napagtanto niya na ito ay hindi tubig. Nang magbasa siya ng ilang linya sa label, nalaman niyang isa ito sa mga gamot ni Minara, na nilalayong ilabas ang tunay na personalidad ng taong umiinom nito. Pagkatapos ng kompetisyon, nakipagkita si Kiriya kina Koshi at Akine at pinasalamatan sila sa pagdating para suportahan siya. Siya ay may dagdag na tiket sa isang labyrinth tour, at iniimbitahan sina Koshi at Akine. Sinubukan ni Akine na tanggihan ang imbitasyon dahil sa kanyang mga responsibilidad sa silid-aralan, ngunit sinabi ni Koshi na gusto niya itong subukan sa paraang parang bata. Sumang-ayon si Akine na sumama sa kanila, at magkasama silang lahat sa paglilibot. Dahil man sa gamot or hindi, si Koshi ay nagpapahayag ng mga emosyon na katugma sa kanyang edad na gusto ni Akine. Gusto niyang mas madalas itong kumilos ng ganito. Nakakatakot at madilim ang labyrinth na nakakatakot kina Kiriya at Koshi. Si Akine ay tila mas walang takot, kaya sina Kiriya at Koshi ay madalas na kumapit sa isa't isa upang madaig ang labyrinth at makaalis doon. Si Koshi ay umaarte pere na parang isang protective na kapatid kahit na mas umaakto siya na parang bata. Hinawakan ni Kiriya ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na nararamdaman niyang ligtas siya kasama siya, at gayon din si Akine. Habang sila ay naglalakad, napadpad sila sa isang madilim na lugar kung saan wala silang makita kundi kadiliman at sila ay natitisid at nahuhulog. Nang bumalik ang mga ilaw, nakita ni Koshi ang kanyang sarili na nakahiga sa ibabaw ni Akine at Kiriya. Maya-maya, bumalik sila sa kafe, at binigay ni Koshi kay Minara ang walang laman na bote ng gamot na ininom niya. Sinabi niya sa kanya na nainom niya ito nang hindi sinasadya. Tinanong siya ni Minara kung paano ito, at sinabi ni Koshi sa kanya na sinabi niya ang ilang hindi kapani-paniwalang mga bagay na wala sa pagkatao, at nakakahiya habang nasa ilalim ng impluwensya nito. Kaya, inihayag ni Minara na ang kanyang ininom ay hindi gamot kundi purified water. Sinadya niya iyon para makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Ang mga walang kabuluhan na kanyang sinabi at ginawa mula tanghali hanggang ngayon ay sa kanyang sariling kalooban. Nagsimulang maging masigla ang kafe pagkatapos pumalit si Shine sa pwesto ni Akine. Ang kanyang mga kasanayan sa serbisyo sa customer ay nangunguna kung gusto mo ng ganoong klaseng serbisyo. Biglang sumugod si Serena na hinabol ng mga miyembro ng Paranormal Research Club. Ang disciplinary committee ay sumugod din upang makuha si Minara, at dahil sa potion ni Minara, nagsimulang habulin ng mga babae sa paaralan si Kiriya. Ang eksena sa sandaling ito ay naging magulo. Sa isa pang araw sa dorm, nakatanggap si Kiriya ng tawag mula sa kanyang pamilya, at sinabi nila sa kanya na may problema sa bahay. Ang pamilya ni Kiriya ay nagmamay-ari ng isang martial arts dojo lalo na para sa mga bata, at mayroon silang Christmas party taon-taon. Ngunit sa taong ito, hindi makakarating ang kanyang pamilya, kaya kailangang umuwi si Kiriya at mag-asikaso ng party ng mag-isa. Medyo na down siya dahil malaking trabaho ito, pero tradisyon ng pamilya iyon, kaya pakiramdam niya kailangan niya itong gawin. Nang marinig ito ni Akine, nag-alok siyang tumulong. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang isabuhay ang kanyang natutunan mula sa kanyang family economics, at early childhood education classes. May ilang libreng oras din si Koshi, kaya nagpa siya siyang tulungan si Kiriya. Plano nilang mamili ng mga kakailanganin nila. Mamaya, bago sila lumabas para mamili, ang mga gawaing bahay na nakatalaga kay Koshi ay ang paglinis ng banyo. Pero pagbukas niya ng pinto ng banyo, nagulat siya nang makitang kalalabas lang ni Akine sa banyo. Nahihiya siya at mabilis na pumikit, humihingi ng paumanhin sa hindi pagkatok. Humihingi din ng paumanhin si Akine sa paggamit ng paligan sa sandaling iyon, at sinubukang magmadali, ngunit sa kanyang pagmamadali, natapilok siya at nahulog sa ibabaw ni Koshi. Dahil hindi siya nakabihis nagka-nosebleed siya at nahimatay. Kaya naman, kapag oras na para mag-shopping, walang lakas si Akine na sumama kina Koshi at Kiriya. Nang makitang mag-isang namimili sina Koshi at Kiriya, mapaglarong tinutokso sila ni Minara, na nagsasabing mukhang magde-date sila. Si Kiriya, na medyo awkward, ay sinuntok ang pinto at mabilis na lumabas. Sinundan siya ni Koshi, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa supermarket. Sa loob, napansin nilang marami pang magpartner ang magkasamang namimili.
Masaya talaga si Kiriya na nakakasama si Koshi ng ganito. Makakabisita sila sa iba't ibang lugar at atraksyon sa buong araw, na silang dalawa lang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya silang magpahinga sa isang kafe. Medyo nahihiya si Kiriya, halos magde-date sila pero sa iba ay mas mukha silang magkapatid. Sabay silang nagpatuloy sa pamimili gaya ng kanilang naplano. Kadalasan habang papalapit ang Pasko, ang tatay ni Kiriya ay nagbibihis bilang Santa Claus. Pero ngayong taon, dahil si Kiriya ang gaganap, ayaw niyang magsuot ng damit ng mga lalaki para rito. Nagpasya silang hilingin kay Frida na gumawa ng isang espesyal na Santa outfit para lang kay Kiriya. Iniisip din ni Kiriya na magiging cute talaga si Akina sa mga damit na ito, mas cute pa kaysa sa sarili niya. Naniniwala siya na mas boyish ang hitsura niya sa kabila ng pagiging cool niya sa mga school festival. Iminumungkahi ni Koshi na dapat magsuot si Kiriya ng mga cute na outfit na ito ng mas madalas at mukhang bukas siya sa ideya. Pag-uwi nila, hiniling nila kay Frida na gumawa ng mga damit na nangangailangan ng pagsukat. Susukitan na ni Frida si Kiriya, at dahil kailangan ni Santa ng reindeer, sinubukan ni Koshi na mabilis na lumabas pero pinigilan siya ni Frida. Sinukat ni Frida si Kiriya, at bagamat ipinikit ni Koshi ang kanyang mga mata upang maiwasan ang anumang awkwardness tila nagtatagal ang proseso. Upang maiwasan ang anumang karagdagang awkwardness nagpasya siyang lumabas. Ang plano nila sa araw na iyon ay bisitahin ang bayan ni Kiriya. Gayunpaman, nang bumalik si Koshi sa loob, hindi niya sinasadyang nakita si Akina na naliligo muli, na nangangahulugan na hindi na siya makakasama muli sa kanila. Sa sandaling iyon, nagpakita si Serena, patuloy na nagsasalita tungkol sa buwan at kung paano gamitin ang kapangyarihan nito upang ayusin ang pinto na sinira ni Kiriya kanina. Nang makakita ng pagkakataon, humingi si Kiriya ng tulong kay Serena at inalok siya ng isang pakete ng cookies bilang kapalit. Nang maayos na ang lahat, sumakay silang tatlo sa tren patungo sa bayan ni Kiriya. Pagkatapos ng kalahating araw na paglalakbay, dumating na sila. Sa pagpasok sa martial arts dojo, pinalibutan sila ng isang grupo ng maliliit na bata at ipinakilala sila Koshi at Serena. Kinukuha sila upang magpalit ng damit, at bilang isang resulta, parehong sina Koshi at Serena ay kailangang sumama sa klase. Magkasama silang kumukuha ng klase ng judo, at pagkatapos ng mga bata sa kanilang pagsasanay, pagkakataon na ni Koshi na magsanay kasama si Kiriya. Sa panahong ito, medyo magkalapit ang kanilang mga mukha, at aksidenteng napabagsak siya ni Kiriya, na nakadagdag sa kahihiyan. Maya-maya ay nagsimula na silang maghanda para sa Christmas party. Bago dumating si Santa Claus, kailangan nilang lahat na palamutihan ang lugar, at ang mga bata ay tumatanggap ng mga espesyal na badge para sa mabuting pag-uugali. Gayunpaman, karamihan sa mga bata ay mas interesadong makakuha ng mga regalo kaysa sa mga badge. Napansin ni Koshi ang isang batang babae na nakaupo mag-isa sa isang sulok, at nagpasya si Kiriya na lapitan siya at simulan ang isang pag-uusap. Nagtataka siya kung ang mga bata lang na may mabuting asal ang maaring makatanggap ng mga regalo, at ipinagtapat ng batang babae na parati siyang pinakamahina sa kanyang klase, kaya naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat tumanggap ng regalo. Wala siyang kumpiyansa na makibahagi sa iba, at pagkarinig nito, naiintindihan ni Koshi ang kanyang nararamdaman. Nilinaw niya na ang mga badge na ginawa niya ay hindi tungkol sa mga kasanayan, ang mga ito ay para sa mga nagsisikap ng kanilang makakaya. Hanggat pumapasok siya sa mga klase at hindi nagpapabae, pupuntahan din siya ni Santa. Pagkaraan ng ilang oras sa pagdedekorasyon, pumasok sa silid ang dalawang cute at kaakit-akit na Santa na babae. Ang nakababatang kapatid na lalaki ni Kiriya ay nagulat nang makita ang kanyang kapatid na babae na nakasuot ng Santa outfit na ganap na inabandona ang shorts. Nakilala lang niya ito pagkatapos matamaan, napagtantong kapatid niya nga ito. Kapag natapos na ang pamamahagi ng regalo, oras na para sa pangunahing kaganapan. Nakasakay sa reindeer si Santa. Hiniling ng nakababatang kapatid na lalaki ni Kiriya sa kanyang kapatid na babae na sumakay sa likod ni Koshi. Sa kabila ng ilang paunang pag-aalinlangan, pinayagan ni Koshi si Serena na mauna. Sumakay si Serena sa kanyang likuran, dahilan para makaramdam siya ng mainit na pakiramdam. Gaya ng hinala niya, wala itong suot sa ilalim, kaya dali-dali niya itong dinala sa pagpapalit para magsuot ng damit. Sa oras na matapos sila, gabi na, at umupo si Koshi upang humanga sa buwan. Lumapit si Kiriya at umupo malapit sa kanya, at namumula ang mukha nilang dalawa.
Lumapit si Kiriya sa kanya, at nang may gagawin sila, nagpakita si Serena, habang kumakain ng cake. Dumating ang taglamig, at medyo malamig ang panahon. Naghanda ng heater sina Minara at Frida. First time ni Koshi na gumamit nito kaya medyo excited siya. Gustong umupo ni Kiriya sa tabi niya, at halata ang selos na ekspresyon ni Akine. Naglalaro sila ng pagtapik sa paa ng isa't isa pagdating sa pag-upo sa tabi ng heater sa ilalim ng mesa. Walang nakakakita sa nangyayari, kaya sumipa sila kung saan nila gusto. Inilagay pa ni Frida ang kanyang paa sa isang hindi naaangkop na lugar kay Koshi. Ang lahat ay nakikilahok, at ito ay nagiging medyo magulo. Walang nakakaalam kung kanino ang paa. Napagtanto ni Koshi na ang lahat ay lumilikha ng komportableng kapaligiran, na nagbibigay daan sa kanya na madama ang pinaka-relax na dati niyang ninanais na maging ganito kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang lumang bahay ay nasunog. Gusto siyang aliwin ni Akine, ngunit natalo siya ni Minara. Sa bahay ni Kiriya, madalas silang nakaupo kasama ng kanyang mga nakababatang kapatid para mag-aral, at dahil dito, doon na lang natutulog ang lahat, nag-aaral sa harap ng heater at gumagawa ng takdang aralin kasama ang mga kaibigan. Sa pagbabalik tanaw, hindi pa nakagawa ng ganoon si Koshi. Aanyayahan siya ni Akine na mag-aral ng magkasama, ngunit iminungkahi ni Minara na dalhin muna si Shina. Kinabukasan, niyaya niya si Shina sa dormitoryo. Napakaraming beses niyang nakiusap dahil tinatanggihan niya ito dahil sa kanyang kalagayan, ngunit kalaunan ay pumayag siya sa kondisyon na bibili siya ng ice cream. Mamaya, dinala niya si Shina sa dormitoryo. Pagpasok nila, walang tao sa paligid. Laking gulat ni Koshi na walang gumagamit ng heater. Karaniwan, ginugugol ni Serena ang lahat ng kanyang oras sa ilalim ng mesang iyon. Kung walang tao, pareho silang makakapag-focus sa kanilang pag-aaral habang gumagawa ng kanilang mga takdang aralin. Halos makatulog si Koshi. Para naman kay Shina, tuluyan na siyang nakatulog. Masyadong malakas ang antok para kay Koshi, kaya humiga siya at nakatulog. Nagising si Shina dahil sa sobrang init at papagalitan na sana siya, ngunit napagtanto niya na tulog na ito. Dahil hindi pa nito sinimulan ang kanyang assignment, tinulungan siya ni Shina at inef ang heater. Dahil inef niya ang heater, medyo malamig ang pakiramdam ni Koshi. Sinubukan niyang magtago sa kaloob-looban at aksidenteng nasisipa si Shina. Ang kanyang binti ay patuloy na nanginginig, at si Shina ay nasiyahan dito ng hindi inaasahan. Nakita ni Akina ang eksenang ito, kaya natarante si Shina at itinapon ang heater kay Koshi. May malaking cosplay event mamaya, at kailangang lumahok si Frida. Nagpaalam siya kay Koshi at umalis para dito. Nagpasya si Koshi na linisin ang dormitoryo, at hiniling ni Frida sa kanya na ayusin ang kanyang silid bago siya umalis. Sinabi niyang hindi naman ito masyadong magulo, ngunit nang pumasok si Koshi, actually medyo magulo ito. Nang makita iyon, tinulungan siya ni Akine. Habang naglilinis, nakarinig sila ng ingay mula sa kwarto ni Serena. Parang sisabog na ang kwarto. Si Akina ay nagmamadaling lumabas at nakita si Serena na nakasabit sa windowsill. Nang madulas si Serena, mabilis na sumugod si Koshi para saluhin siya, at salamat sa mabilis nitong reaksyon, ligtas na nakababa si Serena. Medyo delikado ang kwarto ngayon, at may lumalabas pang ang likido. Sinubukan muli ni Akina kung mabubuksan ang pinto. Sa sandaling iyon, nagpakita si Shina. Nakahinga siya ng maluwag na dumating si Shina sa tamang oras. Dahil kailangang dumalo si Frida sa isang kaganapan, si Kiriya ay nagsasagawa ng isang end-of-year party at nasa lab si Minara, masaya si Koshi na dumating si Shina. Nagseselo si Akina dahil hindi niya ito gaanong pinuri kahit na siya ang unang tumulong sa kanya. Sabay-sabay silang tatlo na naglinis. Pumunta sila upang linisin ang silid ni Serena pagkatapos harapin ang kay Frida. Ayaw ni Serena sa kanila, at tumutol siya. Siya ang unang miyembro ng dorm, at sa loob ng mahigit isang taon, ang iba ay nagsimulang tumira rin doon. Nagsimula ring dumalas na magkasama sina Koshi at Shina, at sa loob lamang ng isang taon, naging mas masaya ang dormitoryo. Sa halip na pabayaan ang isang kakaibang tao tulad ni Serena, nagsimula ang lahat sa pag-aalaga sa kanya. Pero kailangan pa nilang ayusin ang kwarto. Nagpasya silang bisitahin muna ang kwarto ni Minara, at nalaman na na-upgrade niya ito sa isang lab na may lugar na decontamination. Nagustuhan ito ni Koshi, ngunit sinabi ni Minara sa kanila na magkakaroon sila ng tour sa ibang araw. Bumalik sila sa kwarto ni Serena, at gumagamit si Akine ng merienda para pumayag siyang linisin nila ito.
Nakakita sila ng maraming mahahalagang bagay na iniingatan ni Serena, na hindi basura tulad ng naisip nila noong una. Nakahanap si Minara ng inumin at nolising. Sinusubukan niyang kumbensihin si Akina na uminom kasama niya sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito. Alam ni Akina na malakas ang inumin, kahit amoy lang ay lasing na siya. Habang naglilinis sina Koshi at Shin, nauubusan sila ng mga tali upang i-bundle ang mga bagay doon. Lumabas si Koshi para maghanap pa nito. Paglabas niya ng silid, nakita niyang lasing na ang tatlong babae. Sumandal sina Minara at Serena sa kanya para matulog. Ayaw maiwan si Akina kaya nakisali na rin siya. Kapag lasing, laging sinasabi ni Akina ang kanyang iniisip. Tinatanong niya kung bakit palagi niyang iniisip si Shina. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya ang iniisip nito. Gusto rin niya ang atensyon nito. Bago pa siya matapos magsalita ay nakatulog na siya. Si Koshi ay nasa isang medyo mapanganib na sitwasyon. Bago pa siya makapag-enjoy, nahanap na siya ni Shina at pinagalitan siya nito. Malapit na ang bagong taon, at interesado si Koshi sa mga plano ng lahat. Balak ni Minara na manatili sa dormitoryo dahil mas focus siya sa research kaysa sa party. Balak din ni Kiriya na magstay dahil dumalaw na siya sa bahay niya noong Pasko, at kung babalik siya ngayon, magiging abala siya sa kanyang mga nakababatang kapatid. Hindi ibinunyag ni Serena ang kanyang mga plano, simpleng sinabi na hindi ito isang malaking bagay, kaya siya ay nagstay din. Si Akina ay may katulad na mga plano. Ang lahat ng ito ay nagpaparamdam kay Koshi na siya ay lubos na kontento. Sumasang-ayon siya sa damdamin, ang pagsalubong sa bagong taon kasama ang lahat ay isang bagay na hindi niya inasahan. Matapos mawalan ng tirahan dahil sa sunog, hindi akalain ni Koshi na aabot siya sa katapusan ng taon sa isang mainit at konektadong lugar gaya ng dormitoryo na ang lahat ay parang pamilya na. Nang marinig ito, nagpa siya si Minara na magsagawa ng isang di malilimutang party ng bagong taon. Gayunpaman, kailangan ni Koshi na bumili ng mga sangkap para sa pagluluto, at ang pagpunta mag-isa ay hindi perpekto. Kaya, hiniling ni Minara kay Akina na samahan siya. Ngunit may gagawing iba si Akina, kaya pumasok si Kiriya para sumama sa kanya sa pamimili. Naiwan si Akina para kumpletuhin ang regalo ng bagong taon para sa kanya, at pumunta sina Koshi at Kiriya sa supermarket para bumili ng mga sangkap. Iniisip ni Kiriya kung dapat bang marunong magluto ang mga babae, at biglang bumagsak si Koshi sa sahig. Si Akina, nakatatapos lang ng regalo, ay nagmamadaling pumasok pagkatapos iulat ni Kiriya na nahulog siya sa supermarket. Narinig ni Frida ang balita at nagmamadaling umuwi, gusto siyang yakapin ng mahigpit ngunit pinigilan siya ni Akina dahil sa kanyang karamdaman. Sinusuri nila ang kanyang temperatura, at natuklasang mayroon siyang mataas na lagnat. Sinimulan nilang talakayin kung paano gamutin ang kanyang sipon, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pahinga, masarap na pagkain, at isang magandang nurse na pinaniniwalaan nilang mahalaga para sa kanyang paggaling. Nang marinig ito, agad na nagbihis si Frida bilang isang nurse, at si Kiriya ay naghanda ng ilang apple juice para sa kanya. Natutuwa si Serena sa sitwasyon at nagdadala ng mas maraming prutas upang makatulong. Magpuputol na sana ng durian si Furia, ngunit pinigilan nila ito. Sumugod din si Shina nang marinig ang tungkol sa kanyang karamdaman. Sinuri niya ito ng maigi at ginamit ang kanyang noo para sukatin ang temperatura nito. Pagkatapos kunin ang temperatura nito, idiniin ni Shina ang mukha nito sa mukha niya, dahilan para mapahiya siya at mahulog sa kanya. Nahimatay si Shina kaya kinuha siya ni Minara at Akina, at umalis para magpahinga sa ibang kwarto. Sa pag-alis nila, kahit papaano ay napadpad si Frida sa kama ni Koshi. Si Akina, na nakarinig ng kakaibang ingay, ay tumalikod at nakita si Frida na kumikilos ng mapang-akit sa kanya. Siya ay namagitan upang matiyak ang kanyang kagalingan, gayunpaman, nadulas siya, nahuhulog sa kanya, natanggal ang kanyang damit, at nagsimula siyang dumuyugo mula sa ilong bago nahimatay. Para bigyan siya ng pagkakataong makapagpahinga, binuhat ni Frida at Kiriya si Akina palabas ng kwarto. Ngayong nakapagpahinga na siya, hinahati-hati na nila ang mga gawaing bahay. Pagkatapos ng maikling pahinga, medyo bumuti na ang pakiramdam ni Koshi. Paglabas niya ng kanyang silid, nakasalubong niya si Kiriya, na naglalaba at nag-aalok na maglaba ng damit na suot niya. Gayunpaman, nang maaamoy na niya ang mga ito, nagpa siya siyang tutol dito. Dahil sa kakaibang pag-aalaga na natanggap niya mula kina Frida at Serena, tumakbo si Koshi palabas ng kanyang silid nang walang damit.
Kaya tinulungan siya ni Kiriya na maghanap ng maisusuot, ngunit napunit ang damit, naiwan siyang naka-shorts at maliit na t-shirt. Gustong ipagluto siya ni Akina ng pagkain, ngunit walang natira na itlog sa ref. Si Serena, na curious sa loob ng isang itlog, ay binasag at kinain silang lahat. Akala niya ay kahawig sila ng Moonwinery. Pinayuhan ni Minara si Akina na gamitin ang kanyang bagong experimental seasoning na halatang tinatanggihan niya. Ngunit iginiit ni Minara, at habang nahihirapan, hindi nila sinasadyang ihulog ang pampalasa sa pagkain, na nagdulot ng pagsabog. Nagbago rin ang kulay at estado ng mga damit ni na Akina at Minara, at nang nasaksihan ito, si Koshi ay nagsimulang magkaroon muli ng lagnat mula umaga hanggang ngayon. Ang kanyang lagnat ay hindi hamupa, ang mga lokal na klinika ay sarado lahat para sa mga pista opisyal, kaya kailangan nilang magpalitan ng masigasig na pag-aalaga sa kanya. Same time na hiniling ni Akina na manatili at alagaan siya. Inaalagaan niya ito buong gabi, ngunit hindi bumababa ang lagnat nito. Tinatawag ni Koshi ang pangalan ni Akina, hinawakan niya ang kanyang kamay at inaalala ang kanilang mga pagtatagpo mula sa una nilang pagkikita hanggang sa kasalukuyan. Unti-unti na siyang nakatulog. Kinaumagahan pagkagising ni Koshi ay nakahiga na si Akina sa kanya. Napagtanto niyang inalagaan siya nito buong gabi. Matapos gumaling sa kanyang karamdaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Binigyan din siya ni Akina ng Reg Along gawa sa kamay, isang pares ng guwantes. Sa pag-alala na ngayong gabi ay bisperas ng bagong taon, kailangan niyang mag-shopping at anyayahin si Akina na samahan siya, na kaagad niyang sinang-ayunan. Ang iba ay nagpasya na sumali rin, na hindi hahayaan na si Akina lang ang magiging masaya. Maya-maya lang, dumating si Sheena, at sabay-sabay silang aalis.